Ayan, so hello everyone. Ayan, so once again, this is Natalie Nicole. Ayan, so for today's video, ayan, no, pag-uusapan natin ang subscription. Okay, so for your information, gusto kong diinan kung ano nga ba ang subscription. So, syempre, yung konsepto ni Live Good ng ating negosyo is subscription. Okay, gaano kahalaga yung subscription mo as affiliate. Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, syempre, no, i-ano ko na din yung pagkakataon na ma-plug ko yung aking YouTube channel. Ayan, so sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, baka naman i-subscribe nyo na and pwede nyong i-visit no, sa YouTube yung aking channel. Ayan, search nyo lang Natalie Nicole. Ayan, so i-subscribe nyo na para maging updated kayo sa lahat ng upcoming videos ko. And syempre, no, kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook account, pwede mong i-follow. Syempre, lalong-lalo na yung aking page. So, sobrang active nun. Ayan, so syempre, hindi ko rin sasayangin yung inyong mga oras. Ayan, so pag-uusapan natin kung ano nga ba ang subscription at gaano nga ba kahalaga yung subscription mo ngayon. Okay, so let's start. Okay, pag-anuhan na natin, pag-usapan na natin ang subscription. So, pag-usapan natin what is subscription. Okay, so ayan, so ang subscription business model is a recurring revenue model in which customer pay a weekly, monthly, or yearly fee in exchange for your products or services. Okay? Customer can renew their subscription after a certain period of time. Okay, ito sa madaling salita, ang subscription business model is mayroon siyang revenue. Okay? Recurring revenue. Na yung mga customer or mga members, okay, pwede silang magpa-member at the same time, magbabayad sila ng weekly, monthly, or yearly. Okay, may option yan. So, ito yung maganda sa subscription kasi halimbawa, ayaw mo na mag-subscribe, no? At hindi ka na satisfied sa services or products nila, pwede mo nang i-cancel yung subscription mo. May mga ganyan, no? Pwede kang mag-stop, no? So, iisipin mo, next month, magsusubscribe pa ba ako sa company na to, no? Sa kung anong subscription yung kinuha mo. So, pwede mong i-cancel yun. So, may right din yung customer na pwedeng itigil yung kanyang subscription. Okay? So, ganun yung subscription. So, bibigyan kita ng example na mga subscription company. Pero gusto ko kasi talaga na maunawaan nyo yung subscription talaga. Lalong-lalo na may mga business model ngayon na ginagamit na yung subscription concept. Okay? So ito ang subscription, unang-una, no? Katulad ng sinabi ko kanina, may right si customer kung pwede niya nang i-stop yung kanyang subscription monthly or yearly. Okay, pwede tayong mag-decide na halimbawa, hindi ka na hindi ka na satisfied sa services or product, pwede mong i-cut na yon. Pero magsusubscribe, ito din, meron ding mga company na kailangan mo mag-subscribe dahil gusto mo yung mga perks and services and mga products. Okay? So, yun, may yearly, may weekly kang pwedeng bayaran doon. Okay? So, customer can renew, no? Pwede mong i-renew, pwede mo rin i-cut din, no? Na sa certain period of time. Okay? Ganun yung subscription business. Okay, bigyan kita ng mga example ng mga company na hindi ka aware, no? Hindi ka lang aware na nagsusubscribe ka pala. Okay? So ito 'yan. So does subscription industry exist? Ayan, nag-exist na ba yung mga subscription industry? Okay, so aalamin natin yan ngayon kung hindi mo alam, no, na or hindi ka lang aware na nagsusubscribe ka pala. Pero natatangkilik mo na yung mga products and services nila. Okay, na ano nyo ba na
Na-i-imagine or nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Okay, so the subscription-based business model continues to grow fast and expected to keep rising as different industries broaden their traditional revenue models. The size of the market opportunity for subscription businesses is innermost. Ayan, ito yan na. Gusto ko lang ipaintindi talaga yung subscription. Okay, so hindi tayo aware na nagsusubscribe na pala tayo. Okay? Hindi tayo aware. Kasi may mga existing, no? May mga existing company na noon talaga is may konsepto na ng subscription. So later on, maaano ko yan sa inyo, madidiscuss. Okay, so bakit tayo nagsusubscribe? Ito lang yung pag-usapan natin. Bakit tayo nagsusubscribe? So halimbawa, may isang service na inaalok. Okay? May inalok sa'yo na isang service. Nagustuhan mo yung product niya or service niya. Pero meron siyang tinatawag na subscription. Okay? So yung subscription na yon, monthly, kailangan mo magbayad or yearly para continue mo na makukuha yung mga perks or mga services or products nila. Okay, nagigets ba? And ito noon nag-exist na yung subscription and now nasa digital age na tayo. Ito yung tinatawag na industry na silent lang. Okay? Silent industry. Pero bilyon pala ang kinikita ng mga ganitong klaseng business model. Okay? So ito yung, kasi dapat maunawaan nyo na yung subscription, nag-exist na pala yan noon. Na hindi lang tayo aware na meron palang ganitong klaseng nangyayari sa atin, na hindi tayo aware na subscription pala to. Na ngayon, sa age natin na digital, nung umuusbong na yung industry na to, naguguluhan yung iba. Bakit may subscription? Okay, so ito yung cycle lang naman. So, syempre, kaya tayo nag-subscribe dahil nga sa product service. So, ito, halimbawa, ito yung company. Okay, ito yung company. Tapos, may product, syempre, kaya ka nag-subscribe kasi nagustuhan mo yung product or mga services niya. Okay, then, may subscription cycle na tinatawag, yun na yung monthly and yearly, dapat nagbabayad ka ng subscription. Bakit? Ikaw na customer, kapag hindi ka na nag-subscribe, meaning mapuputol yung connection or mapuputol yung services and perks or product na nakukuha mo sa company na yon kapag hindi ka na nag-monthly sa kanya. Kaya kanina nabanggit ko na may din ang may pwede rin mag-isip yung customer kung ihihinto niya na ba yung subscription niya or hindi. Okay, nagigets? Kasi ikaw yung magdidikta din sa sarili mo kung i-stop mo na ba yung subscription mo sa isang company. Kasi pwedeng hindi ka na magbayad next month eh. Pwedeng hindi ka na magbayad yearly. Kasi subscription nga. Ganun yun. Nagigets ba? Nakukuha ba natin? Okay, so next. So, syempre, kapag ikaw nagbayad ka ng subscription mo monthly or yearly, makukuha mo yung mga product or services ng isang company. And syempre si company, magkakaroon siya ng recurring payment or revenue. Gets? Okay, so mas palalimin ko pa yung subscription side niyo. Okay, so now, gusto ko lang kayong maging aware kung nag-exist na yan noon, lalong-lalo na dito sa digital age natin, no? Alam ko, pataas pa ng pataas yan, yung technology natin ngayon. Nakita nyo naman na itong subscription industry is rising as a different industry. Iba't ibang iba't ibang business model na ang gumagamit ng subscription. Okay, so ayan, next slide tayo para mas maintindihan natin. Okay, ito po yung sinasabi ko ng mga company or mga businesses na talagang nag-exist na noon, hindi lang tayo aware. Okay, na tinatawag na subscription din. Bakit? Okay, papaliwanag ko sa inyo. Sino bang hindi nakakilala kay Meralco, kay Maynilad? Di ba? Si Meralco at Maynilad,
monthly yan, nagbabayad ka. Minsan nga tumataas pag overuse ka pa eh. Tama ba? So, kailangan mo magtipid para hindi ka mag-overuse. So, itong mangyayari, kapag hindi ka nag-subscribe kay Meralco or nagbayad sa kanya ng isang buwan, anong mangyayari? Di ba puputulan ka, bibigyan ka ng disconnection letter? Di ba? So, kapag nagbayad ka ngayong month na to ng kuryente, another next month, may darating na naman na bill sa'yo, yung naging consumption mo ng kuryente that month. Okay, ito sinabi ko kanina, pwede kang hindi magbayad. Pero, pag hindi ka nagbayad, mapuputol ang connection mo sa Meralco. Diba? So, magiging sakit ng ulo. Bakit? Pupunta ka kay Meralco para magpakabit ulit ng kuryente mo. Diba? So, nagigets? Ibig sabihin, yung subscription, nag-exist na noon. Hindi lang tayo aware na subscription pala yon. Okay, another thing, ito si Maynilad. Ano bang serbisyo ni Maynilad? Tubig. Okay, sa probinsya, pwede pang libre ang tubig. May mga puso, di ba dyan? Mga puso, yan. Pero dito sa Metro Manila, number 1 problema ang tubig. Okay? Kapag si Maynila, dumating na yung bill niya, no? Kapag dumating na dito sa amin, sa Tondo, sa unit na tinitirahan ko, every 26th of the month, dumadating. Kapag 26, inabutan niya ng 26 na hindi pa rin ako nagbayad, automatic puputulan ako ng tubig. So, anong mawawala sa akin? Mawawalan ako ng connection sa tubig, wala nang tutulo na tubig sa gripo ko. So, na-stop yung service ni Maynilad. So, kailangan ko magbayad ulit. So, naulit ba yan? Monthly ba dapat magbayad kay Maynilad or kay Meralco? Yes. Kapag hindi ka nag-monthly bayad dyan, putol yung serbisyo niya. Nagigets ang subscription. Another thing, noon pa, ito Sky Cable. Sino ba dito ang hindi nakapag-subscribe sa Sky Cable? Diba? So, magsusubscribe ka monthly kay Sky Cable para ma-enjoy mo yung mga movies or yung mga para siyang signal sa TV. Tama ba? 'Di ba magkakaroon ka ng HBO, magkakaroon ka ng ibang channel sa TV mo. Ganon. So, monthly ba nagbabayad ka Sky Cable? Yes. Kapag hindi ka nagbayad dyan, ano mangyayari? Putol ang serbisyo niya. 'Di ba? So, next, Wi-Fi. Okay, ilang taon ka na gumagamit ng Wi-Fi. Ako since talaga matagal na, taon na ako gumagamit ng Wi-Fi. Hindi ko na babanggitin yung brand ng Wi-Fi ko. Ayan, di ba? So kapag hindi ka nakabayad sa Wi-Fi, wala kang internet connection. So kailangan ba mag-monthly? Yes. Kapag hindi ka nagbayad, ano mangyari? Putol ang internet mo. Again, nag-exist na ba yung subscription noon? Yes na yes. Yan yung subscription. Tama ba? Okay, so next, prepaid plan. Ayan, yung mga may hilig sa plan, katulad ng mga network. Ako, nagkaroon ako dati ng plan na magbabayad ako ng 599. May enjoy ko yung unlimited call, unlimited text. Ayan, may data din yan. Okay? So, kapag tinigil ko ba yung pagbabayad ng plan, makukuha ko pa rin ba yung serbisyo ng mga yan? Hindi na. So, that's what we call subscription, na hindi lang tayo aware na meron na palang nag-exist na mga company ng subscription. And now, gusto kong ipaintindi sa inyo na nasa digital age tayo. Gaano kalaki at gaano kaganda yung mga subscription company. Okay, so next, tayo? Ayan. Pag-usapan natin yung mga popular subscription ngayon. This year, sa taon natin ngayon. Okay, so ito, si Amazon Prime. Okay? Sino bang hindi nakakilala kay Amazon Prime? Okay, kapag member ka kay Amazon Prime, may enjoy mo yung mga free shipping, mga everything na mga perks nila, murang product and everything. Makukuha mo yung mga privileges na yon. Diba? Online shop yan na sikat buong mundo. Ultimong pinakabahay mo pwede mong orderin dyan kay Amazon.
Diba? So, kailangan mo mag-subscribe. Magkano yung subscription niya? Kailangan mo magbayad sa kanya monthly ng $14.99 or per year, kailangan mo magbayad ng $139. Ayan, yun yung mga perks or product or service na makukuha mo kay Amazon Prime kapag nag-subscribe ka sa kanya. Okay, so next, ito naman si Disney Premium. Same, may mga bayad yan every month. $10.99 per month and $109 per year. Okay? Kapag pinutol mo yan, ikaw, customer ka, ayaw mo na, automatic mawala yung serbisyo nila. At the same time, wala ka nang babayaran monthly. Si Sam's Club, kilala nyo to, $100 per year. Next naman, si Netflix. Sino bang hindi nakakilala kay Netflix? Okay? Si Netflix, pwede ka magbayad sa kanya ng depende sa makukuha mong package sa kanya. Kasi per package siya. Ano ba yung mga package niya? No? Ano yung makukuha mo kay Netflix kapag nagpa-member or nag-subscribe ka sa kanya? Syempre, yung mga movies. 'Di ba? Pwede mong panoorin kasi ngayon sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangan pumunta ng sinihan. Basta may Netflix ka sa bahay, pwede mo na ma-enjoy yung mga bagong-bago na movies. Okay, international man yan o Tagalog. Meron yan kay Netflix. So, depende sa package na nakuha mo. Okay, pwede tayo dito mag-monthly ng $9.99, $15.49, $19.99. Okay? So, yan yung Netflix. Next naman, si Costco. Okay? Si Costco is a wholesale na parang malaking grocery. Okay? Mga wholesale ang nabibili dyan. Okay, kailangan din magpa-member and kailangan mo mag-subscribe dyan monthly or yearly. Pero year sa kanila nakalagay, $120. Okay? Ito yung mga lumalaking industriya sa panahon natin ngayon. Napaka-silent industry na hindi napapansin noon na grabe pala ang kita sa kanila. So ito yung alamin natin, okay? Magkano ang kinikita ng mga subscription business model ng mga ganito? Let us discover. Okay, ayan. Gaano kalaki ang revenue ng isang subscription business? Tingnan natin, alamin natin kung gaano katatag ang isang subscription business. Hanggat may naniniwala sa kanilang tao, hanggat may nagsusubscribe sa kanila, buhay ang company na to. Okay, ito ngayon, si Zoom. Okay? Ngayon, nagre-record ako ngayon kay Zoom. Okay, ginagamit ko yan si Zoom. And every day, dahil online ang ginagawa ko, every day ko ginagamit si Zoom. Okay, ano naman nakukuha kong perks kay Zoom? Dati, offliner ako. Okay? Para makausap ko yung client ko, pupuntahan ko yan ng Bicol, Tarlac, Pangasinan, Leyte. Pupuntahan ko sila doon para makausap ko sila. Okay? Yun yung offline na ko ginagawa. Pero ngayon, sa tulong ni Zoom, si Zoom po ay nakakatulong sa makaramihang mga negosyante para magkaroon ng meetings. Okay? Yung face-to-face meeting, pag ikaw gumagamit ng Zoom, parang feeling mo kaharap mo lahat ng tao eh. Okay, so alamin natin kung gaano kalaki yung revenue ni Zoom. Okay? Silent industry to, na akala natin hindi siya lalaking industry, pero sa panahon ngayon, tingnan natin. Okay? So, si Zoom, noong 2021, ang revenue niya is nasa 2.65 billion. Okay? Billion US dollar. For your information. Okay? Next, noong 2022, lumaki. Nasa 4.1 billion US dollar. Hindi po yung peso US dollar. Ito ang tanong may mga company na nag-exist dito sa Pilipinas, katulad ni Zoom, okay? Nagsusubscribe tayo sa kanya, lalo na ako subscriber ni Zoom. Pero hindi ko hinanap yung opisina. Pero nakukuha ko yung kanyang services. Nasaan ba yung opisina ni Zoom?
Di ba? Wala naman dito sa Pilipinas. Kasi nasa digital age na tayo. Ang dami na mga digital products na nai-enjoy natin. Okay? Kahit walang opisina dito sa Pilipinas, tinatangkilik natin. Bakit? Nakukuha natin yung satisfied tayo sa services ni Zoom. Kasi nakakapag-meeting tayo online. Kahit malayo ka, minsan yung taga-US, nakakausap namin via Zoom. Okay, ito yan tingnan nyo. Nasa 647.6 million, okay? Unique global visitor si Zoom. Ang daming tao na ang nagtitiwala kay Zoom. Lalong-lalo na ako. For your information, nagmamonthly ako kay Zoom. Nasa 556 pesos. Autodidact yan kapag nag-subscribe ka kay Zoom. Hindi mo magagamit. Ayan, ipakita ko lang sa inyo Ayan, ito yon, di ba? Ito yung kay Zoom. Kasi lahat pwede gumamit kay Zoom. Lahat, kahit sino pwede gumamit kay Zoom. For free pwede, pero limited lang yung makukuha mong perks kay Zoom kapag hindi ka nagbayad sa kanya. Okay? Meron nga gumagamit nasa ilang minutes lang. Ayan, nasa 40 minutes. Ayan, pwede siyang 100 participants. Unlimited meetings up to 40 minutes lang. After 40 minutes, mapuputol na siya. So, sino ba yung naka-experience niyan? After 40 minutes, mapuputol and again, babalik kayo. Ganun ba yung gusto nyo mangyari? Diba? So, hindi. So, ako ngayon, ang ginawa ko, kumuha ako nitong yearly na 5,000 mahigit 5,570. Ayan, ito yung kinuha kong plan. Okay? So, nasa 30 hours yung meeting ko, 100 attendees, whiteboard basic, team chat. Ayan, meron tayong, ito yung perks na nakuha ko. Diba? So, meron din tayong yearly. Ayan, nasa 8,172. Nasa naman siya, 300 attendees kapag nagbabayad ka na. Okay? Ang yearly niya is nasa 8,000. Pero yung participants niya naman, nasa 300 naman. Ito naman sa akin, hanggang 100 lang. Kasi nagmamonthly ako dyan ng 556. So, ano na-enjoy ko kay Zoom? Yung meeting Zoom meeting. Diba? Zoom is a communication platform, okay, that allows users to connect with video, audio, phone, and chats. So, yun yung nakukuha ko, kay Zoom, perks. Okay, so na-enjoy ko din si Zoom. Okay, so next, ayan, para mas maintindihan nyo. Ito na si Netflix. Mas maintindihan nyo kung gaano ka-successful yung mga company ngayon, na mga digital company, no? Na nasa subscription business model. Okay, si Netflix, kapag member ka nga ni Netflix, di ba, maano natin yung niya, mga perks, yung movies, di ba? Mga bagong movies. So, alam natin kung gaano kalaki yung kinikita ni Netflix. Okay, ito yan. Si Netflix, nasa 29.52 billion US dollar na yung revenue niya noong 2021. Okay? So, noong 2022 naman, nasa 31.47 billion US dollar. So, ang laki ng kinikita pala ng mga subscription company. Okay, so, for your information, nasa 230.75 million na yung subscriber ni Netflix. 230 million. Okay? 230 million subscribers. Sinasabi ko sa inyo, kapag subscriber ka, nagmamonthly ka dyan. So, kapag nagmonthly ka, may enjoy mo yung services or product ng mga company na to. Okay, so tingnan pa natin. Ayan, gaano din ka laki yung mga subscription na kinikita nila. Okay, katulad ni Costco. Okay, si Costco is like SNR. Pero ang SNR dito sa Pilipinas, Costco naman sa USA. Okay? So today, si Costco nasa 59 million household member na. Ano makukuha mong perks kay Costco? Siyempre, mabibili mo ng wholesale yung mga products niya. Diba? Diba? Yung mga small businesses.
'Di ba? Halimbawa ako, gusto ko magtayo ng sarili kong sari-sari store or maliit na grocery store. Bibili ako dito sa Costco kasi wholesale. Mas mura. Lalong-lalo na kapag member ako, mas mura. 'Di ba? Tapos magtatayo ako ng sarili kong tindahan, mahal ko ibebenta. 'Di ba? Ganun kawais yung Pinoy. Pero yan, si Costco, kailangan mo mag-subscribe sa kanya para patuloy kang makapag-grocery sa kanya. Okay? Makabili ka ng mga wholesale product. And ayan, nasa 107 million card holders. Grabe, no? Nasa 88% worldwide yung mga ang renewal rate niya. Okay? And nasa 3.5 billion membership fee. So, nakakalula yung ganitong klaseng industry kasi ang silent lang nila pero ang bilis, no? Ang bilis. Grabe yung expansion ng ganitong klaseng industry. Ganun kalaki yung pwede natin kitain. Okay, so next, CSNR. Ito yung sinasabi ko sa inyo. CSNR is katulad ni Costco. Siyempre, pwede tayo dyan mag-walk-in, pero hindi ka dyan makakabili na hindi ka member. No? Kung sino yung mga member dito sa SNR. Okay, so ano yung mabibili mo dyan? Kaya nakalagay, di ba, membership shopping. Pupunta ka dyan, hindi ka member, sipain ka ng card. Di ba? So, ayan, kailangan mo pumunta, magpa-member ka. So, ano naman ang perks mo? Yan, mabibili mo yung mga wholesale product. Ang dami ng SNR worldwide. Okay, so ito yung pinagkaiba. Okay, pinagkaiba. Yes, member tayo dyan sa mga Netflix, sa Zoom, member tayo nag-subscribe tayo dyan sa Amazon Prime, yan, tayo. Pero ang tanong, nag-share ba sila ng revenue nila? Sinishare niya ba sa atin yung kita nila? Di ba hindi? Di ba? So, ang mangyayari, halimbawa katulad kay Netflix, balikan natin si Netflix. Nanggigigil ako kay Netflix. Nanggigil bigla eh. Nanggigigil tayo kay Netflix. Sabihin na lang natin, si Netflix kumita ng 31.47 billion. Na-enjoy mo sa kanya yung movie. Di ba? Tuwang-tuwa ka, nanonood ka ng movie. Pero, may binalik pa siya sa yung kita. May binalik pa siya sa yung pera. Wala. Anong makikita mo kay Netflix? Gastos ba siya or luho mo na lang sa sarili mo? Gastos na lang. Lahat yan sila gastos. Di ba kasi walang bumabalik? Okay? Ayan. Katulad ni Costco, gastos lang. Pag nag-grocery ka dyan, bumili ka dyan, mapapagastos ka kasi puro wholesale na. Yung mga tao pa naman, kapag mura yung bilihin, napapamura din sa gastos. Di ba? Gastos. Sa madaling salita. Ito yung mga company na hindi nag-share ng kanilang revenue. Okay? So, pag-usapan natin yung mga itong company na Live Good. Let's talk about Live Good. Okay? So, katulad ng sinabi ko sa inyo, si Live Good po is a subscription company. Okay? Si Live Good, we have a health and wellness products, mga wellness products. Okay? Live Good is a subscription company. Okay? But it shares revenue to their affiliates. Okay? So, sino-sino yung mga affiliates? Diba? Ako, affiliate ako. Member ako ni Live Good. Kaya ako talaga ay hindi ako magsasawa sa inyo na i-present si Live Good. Okay? So, si Live Good is a subscription company. Ano ba yung mga perks or product or services na makukuha mo kay Live Good? Ang dami. Okay? Ito yung makukuha mo kapag nagpa-member ka kay Live Good. Unang-una, yung mga products na nakikita mo dito ngayon sa screen, mabibili mo yan ng factory price. Factory price. Makakasave ka up to 75%. Unlike sa mga products ng iba. And ang dami ng product ni Live Good na lumalabas ngayon, magkakaroon siya ng mga household, next appliances, next
para ang future ni Live Good is parang Amazon. Okay? Yan yung nakikita namin future ni Live Good. Na ngayon, yung iba, dinidecline si Live Good. Kasi hindi nila nakikita yung talagang konsepto na meron si Live Good. Okay, so now, kapag member ka ni Live Good, syempre mabibili mo ng murang-mura yung product, you can save up to 70% na discount. So, magiging healthy tayo without spending with your fortune. Okay? Kahit mayaman ka ngayon, bumili ka ng mga produkto ni Live Good, hindi ka mag-aaksaya ng pera mo kasi sobrang mura at talagang napakaganda ng quality product yung ating produkto. Okay, so next, kapag member ka ni Live Good at nagsusubscribe ka sa kanya, ayan, pwede kang mag-participate para kumita ka din. And ayan, kaya siya nag-share ng kanyang revenue kasi as affiliate, bibigyan niya tayo ng share sa kita ng company. Okay, so Live Good is a subscription company with combined the two giant industry in the world. Ano ba yon? Ngayon, nasa subscription si Live Good and kinumbine yung isa pang giant company or industry, ito yung MLM. Kaya nagkakaroon dito ng passive income. Okay, so now, ito yung gusto kong ipaliwanag din sa inyo. Okay, so sa lahat ng affiliates, no, lahat ng affiliate na nagda-doubt pa din kay Live Good, bakit napaka-importante ng subscription mo? Okay? Bakit napaka-importante ng subscription mo? Lalong-lalo na no, kung nakita ka talaga sa sipag ng mga tao. Like us, no? Gumagalaw, tumatrabaho talaga. Okay? Bakit kailangan mo alagaan yung subscription mo? Para kumita ka dito. Kasi pwede tayo dito kumita ng weekly, pwede tayo kumita ng monthly. Okay? Weekly because of the fast start bonus, monthly because of the matrix commission. Kaya alagaan mo yung subscription mo. Okay? And next, ito for your information, Live Good has 1 million total active members global in just 13 months. Okay, alamin natin kung gaano katatag yung mga subscription company ngayon. Napakita ko sa inyo yung mga revenue. Okay, for your information, si Live Good nasa 13 months pala. Up to now, okay? So, 1 million, mahigit na yung members ni Live Good. So, ito na, sabihin natin, i-close natin ng 1 million. Yung 9.95, yan po yung ating subscription monthly. Okay, so sa peso, nasa 590 pesos. I-times natin yan sa active member ni Live Good na 1 million. Okay, alamin natin yung revenue niya. Okay, monthly to monthly. So, ang revenue ni Live Good, nasa 9,950,000 US dollar monthly revenue. For your information, kaya napakamura ng product ni Live Good because of hindi niya kinukuha yung compensation para sa mga affiliate sa product. Kinukuha ni Live Good yung compensation dahil sa subscription natin. Okay? And ito lang naman, kung isusoma total natin yung 9 million na yan to peso, okay? Nasa 557,200,000 pesos. Yan yung monthly revenue ni Live Good. So, kayo na ngayon ang magsabi na gaano katatag, gaano kaganda ang isang subscription business model kayo. May mga nagsasabing scam si Live Good. Doon ako natatawa. Kaya kayo nagsasabi na scam kasi hindi nyo naiintindihan yung subscription. Subscription, katulad ng mga naghuhulog sa SSS. Diba? Yung iba, monthly, kinakaltasan, magkano yung monthly nyo sa SSS.
Like me, I have Pag-ibig, I have PhilHealth, I have SSS, and until now, hindi ko nagagamit. Bakit? Wala, hindi ako nagkakasakit. Hindi ako, di ba? Tapos ito ang masaklap, pumunta ako ng Pag-ibig, gusto kong gusto ko nang bawiin yung pera ko. Sabi sa akin, makukuha ko yung pera ko pag edad ko ng 60 years old. Di ba? Sa SSS, hulog ka ng hulog ngayon. Makukuha mo yan ng 60 years old. Magkano lang yung magiging monthly up? Every month ba makakuha ka sa SSS kapag 60 years old ka na? Magkano naman? Magkano lang yun? What if kung dito ka mag-invest kay Live Good, mag-monthly ka ng 590, magkano yung kikitain? Nasa Pilipinas ka, no? Dollars ang kikitain. That's why kaming mga affiliate, no? Ni Live Good, hindi kami tumitigil na ipaintindi sa inyo ano nga ba yung subscription. Okay? So kapag hindi ka na nag-subscribe kay Live Good, syempre, hindi ka na makapag-participate sa pay plan. And ito kapag hindi ka nag-subscribe kay Live Good, mawawala ka sa Matrix. Member ka, makakabili ka ng up to 70% no na makakasave ka up to 70% sa mga products. Pero wala ka na sa Matrix, laglag ka na. For your information, meron tayo ditong auto spillover. Paano kung nasa 2 years, no? 2 years, naguhulog ka kay Live Good. Okay? Pwede ka magbayad dito ng 2,950. Pwede rin ng yearly na 8,260. And kapag nag-renew ka na yan, next year, 5,900. Sabihin na lang natin, no? Dalawang 5,900 kasi 2 years. No? 2 years. Bigyan mo ng 2 years si Live Good. Magkano yung ibabalik nyo sa yung income? Unrank ka lang pwede ka kumita dito month after month ng 100,000. Matindi pa yan sa SSS na pinaglalaban. Matindi pa yan sa PhilHealth, sa Pag-ibig na pinaglalaban. Kaya gusto ko ipahiram sa inyo yung mata ko, yung utak ko para pangalagaan nyo yung subscription nyo dito kay Live Good. Gusto ko, lalo-lalo na kung hindi ka pa part ni Live Good at na-sharean kita dito, no? Sana ma-open mind ka na gaano kaganda ang isang subscription business model nasa time natin ngayon. Ang buhay ng kumpanya hanggang active yung million na subscriber ni Good, buhay ang kumpanya. Hindi yan magsasara. 1 milyon active, nagbabayad monthly ng $9.95, magsasara yung company. Excuse me, di ba? So, ang buhay ng kumpanya ay nasa subscription, hindi sa product. Kaya yung mga traditional networking ngayon, kahit anong hila nyo sa akin, sa amin, hindi na kami maniniwala sa inyo. Kasi left and right pairing, meron pa mga nagsasabi, mga hybrid, di ba? So, baliwan na lang yan. Dito kasi kay Live Good, wala nang baliwan, no? Kami ang nababaliw dahil sa future na nakikita namin kay Live. Ayan, so I hope na na-open mind kita at na-explain ko ng maayos sa'yo kung gaano kahalaga yung subscription mo. Wag ka magbitaw sa subscription at wag yung titingnan na gastos yung subscription kay Live Good. Bakit? Kikita ka dito ng dolyar. Marami nang nagpatunay na marami nang nabago ang buhay dahil kay Live Good. Ayan, so once again, this is Natalie Nicole and I hope nag-enjoy kayo sa aking presentation or discussion about sa subscription. And again, syempre, gusto ko i-shout out yung aking team, Dream Builders Worldwide Empire. And syempre, sa team sa sub-team ko, si headed by Coach Melvin. Ayan, so shout out sa Champion Builders
International. And syempre sa mother team, Infinite Empire, I'm very grateful with this team. And syempre sa mga councils and sa ating mentor, Angelo De Lumen. So once again, this is Natalie Nicole, and kung may tanong ka, i-message mo lang ako. Bye everyone!